Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum EPP AFA 5 Quarter 2 Week 8 Pagbebenta ng mga inaning poultry animals at produkto nito. Ano-ano ang mga batayang dapat na suriin kung maaari ng anihin at ipagbili ang mga alagang poultry animals? Bakit kailangang isagawa ng maayos ang grading o sorting sa mga itlog na naani? Hanapin sa word puzzle ang tinutukoy na mga pangungusap sa ibaba. Bilugan ang nahanap na tamang sagot. Ito ang isang paraan ng pagbebenta ng isahan. Ang paraang ito ay pagbili sa kakaunting bilang batay sa pangangailangan ng mamimili. Ang sagot ay tingian. Ito ay kapirasong papel na kung saan nilalaman ang detalye ng isang produkto. Tama, ito ay flyers. Ito ay isang paraan ng pagbebenta ng samut-saring produkto gamit ang social media. Online selling. Ang lahat ng produkto ay makukuha ng mamamakyaw na siyang magbebenta nito ng direkta sa pamilihan. Pakyawan. Pagtapatin ang mga salita sa hanay A sa kanilang mga kahulugan sa hanay B sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga letra. Hanay A, tingian, maramihan, advertisement, flyers, direct selling. Sa hanay B, A, ito ang pagbili o pagbibili ng produkto gamit ang iba't ibang paraan tulad ng flyers at online selling. B, pagbibili ng mga produkto gamit ang social media. C, ipinagbibili ang mga produkto sa pamilihan o palengke. D, ito ang paraan ng pagbibili ng produkto ng piraso o maliit na bahagi lamang. E, ginagamit na paraan ng pagbibili ng mga produkto gamit ang papel sa pagbibigay ng mga impormasyon. F, paraan ng pagbibili ng produkto ng maramihan o pakyawan. Narito ang mga inaasahang sagot. Kaugnay na paksa bilang isa, pagbebenta ng inaning poultry animals at produkto nito. May ideya ba kayo kung paano ba ang wastong paraan ng pagbebenta ng mga inaning alagang hayop at mga produktong galing dito? Ano-ano ang mga paraan na maaaring gamitin sa pagbebenta ng alagang poultry animals? Ano-ano ang dalawang paraan ng pagbebenta ng poultry animals? Tunay na kapaki-pakinabang na gawain ang pagpaparami ng alagang hayop. Ang bawat taong sumusubok na magparami ng alagang hayop ay may layunin na umani ng mas mainam upang mabawi ang kanilang puhunan at kumita ng malaki para sa kanilang kabuhayan. Paano nga ba ang wastong paraan ng pagbebenta ng mga inaning poultry animals at mga produkto nito, tulad ng karne at itlog? Ating talakayin ang mga paraan na maaaring gamitin sa pagbebenta ng alagang poultry animals. Narito ang mga dapat na isaalang-alang sa pagbebenta ng mga alagang poultry animals. Dami ng ibebenta. Tingian. Ang paraan ng pagbibili ng tingian ay kakaunting bilang batay sa pangangailangan ng mamimili. Maramihan. Dito ang lahat ng mga hayop na maaaring maipagbili ay binibili ng lahat ng iisang namimili.
Karaniwan ang ganitong bilihan ay may iisang presyo o halaga. Kung ang hayop ay kinikilo, titimbangin lahat ang hayop at ang babayaran ay ang bilang ng kilo. Kung ito naman ay hindi tinitimbang, ang ginagawa ng namimili ay pinag-aaralan nila kung magkano ang magiging pakinabang o kita kung bibilhin lahat. Tinatawag rin ang paraan na ito bilang lansakan o pakyawan. Advertisement, flyers o brochures. Ang flyers ay kadalasang ginagamit sa pag-aanunsyo ng mga kaganapan o mga okasyon sa mga inilalakong pagkain. Sa gagawing flyers o brochures, ito ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa uri ng hayop at produktong mula rito na iyong ipagbibili. Sa paggawa ng flyers, kailangan ito ay simple at malaki ang pamagat. Maaaring lagyan ng kulay ang pamagat, gawing simple ang mensahe at magdagdag ng larawan o grapikong presentasyon na naglalarawan ng iyong ibinibentang hayop. Maglagay ng deskripsyon sa ibaba ng larawan at huwag kalimutang ilagay ang numerong dapat tawagan ng mga taong nais tumugon o interesado sa nilalaman ng iyong flyers o brochures. Online. Dahil sa malaking kapakinabangan ng teknolohiya, maaari ring ipagbili o ibenta ang mga alagang hayop at mga produkto nila gamit ang mga iba't ibang social media. Siguraduhin lamang na mga tamang impormasyon ang ipapakita o ilalathala at maging tapat sa mga taong interesado sa iyong produkto upang pagkatiwalaan pang muli sa mga susunod na pagkakataon. Modality: online live selling. Ang online selling ay ang makabagong pamilihan sa panahon ngayon. Ito ay isang paraan ng pagbebenta ng samut-saring produkto gamit ang social media. Sa paraang ito, maraming tao o bumibili ng hayop ang maaaring makakita ng iyong mga ipagbibiling hayop at may malaking pagkakataon na maipagbili ang lahat ng alagang hayop. Kailangan mong ilagay ang larawan ng iyong mga alagang hayop na gusto mong ipagbili. Lagyan mo rin ito ng presyo para malaman ng mamimili ang halaga ng mga ito. Direct selling. Sa paraang ito, dinadala sa palengke o pamilihan ang mga alagang hayop upang ibenta. Ang paraang ito ay nangangailangan ng husay ng taong nagbebenta upang mailako at maipagbili niya ang mga alagang hayop sa nais na halaga. Kompletuhin ang concept map ng pagbebenta ng alagang poultry animals. Isulat ang hinihinging impormasyon at ang maikling paliwanag nito. Pagbebenta ng inaning poultry animals. Dami ng ibebenta, advertisement, modality. Narito ang mga inaasahang sagot. Gumawa ng isang flyers o brochures na nagpapakita ng pagbebenta ng alagang hayop at mga produkto nito gamit ang word processor. Tingnan ang rubrics na gagamitin sa pagbibigay ng marka. Batay ang impormasyon sa paggawa ng isang flyer o brochure. Pangalan ng produkto, paglalarawan sa produkto, larawan o ilustrasyon, numerong dapat tawagan. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Kaugnay na paksa bilang 2, nakapagtutuos ng kita mula sa napagbentahan o kabuoang benta, kabuoang gastos at tubo o kita gamit ang manual na pagtutuos o productivity tools. Ano ang susunod na hakbang kapag maibenta mo na ang iyong mga naaning hayop? Paano ang wastong pagtutuos ng kita mula sa napagbentahan o kabuoang benta,
kabuoang gastos at tubo o kita. Sa paghahayupan, napakahalagang malaman ang mga paraan ng pagkwenta sa kabuoang puhunan, gastos at kita upang masubaybayan ang kahihinatnan nito. Ito ang nagiging sukatan kung gaano katagumpay ang isang negosyo tungkol sa pagpaparami at pag-aalaga ng hayop. Maraming mga negosyante ang mas pinili ang larangan ng paghahayupan dahil sa laki ng kita at mabilis mapalago ang puhunan basta't maayos lamang ang paghawak at pamamalakad dito. Ang pagtutuos ay ginagawa matapos maipagbili ang mga produkto. Mahalaga na malaman kung kumita o nalugi ang ginawang pagbibili. Basahin ang mga sumusunod na bokabularyo na makakatulong ng higit sa mga nagbabalak magnegosyo upang di malugi at upang matuto din tayong humawak o gumastos ng pera nang naaayon sa ating kita. Presyo o halaga ay tumutukoy ito sa halaga ng pagbebenta sa mga alagang hayop o isda. Pagtatala ay ang paglilista ng mga datos. Kita ay ang pera na naidadagdag sa puhunan. Puhunan ay tumutukoy sa mga ginasta bilang panimula sa isang negosyo. Talaan ay listahan ng mga datos tulad ng uri ng halaga, dami, puhunan, presyo, at kita. Ang talaan ay naglalaman ng mga datos ukol sa pinaparaming alagang hayop. Mahalaga ang pagkakaroon ng talaan dahil dito nakatala ang uri at dami ng alagang hayop at ang puhunan na ginastos. Dapat tandaan na ang pinagbilhan at hindi ang buong kita sa hayop na inalagaan. Kasama na rito ang gastos sa pagpapalaki tulad ng paggawa ng kulungan, pagkain, gamot, pagod, transportasyon at iba pang gastusin. Halimbawa, talaan ng gastusin. Sa unang column ay ang uri at sa ikalawang column ay ang halaga. Sa pagkuha ng kabuoang kita, pagsamasamahin ang halaga ng mga gastusin. Tulad ng halimbawa sa itaas, pagsamasamahin ang gastos sa 4 na biik na may halagang 5,000 pesos, pagkain sa 4 na buwan na may halagang 4,000 pesos. 1,000 pesos para naman sa gamot at bitamina, 1,000 pesos bayad para sa tubig at iba pang gastusin, at 4,000 pesos bayad para sa pagod. At ito ay may kabuoang kita na 15,000 pesos. Narito naman ang paraan ng pagtutuos para malaman kung kumita ang ginawang pag-aalaga ng hayop. Ang inalaga ang 4 na biik ay lumaki ng mabilis sa loob lamang ng 4 na buwan, kaya ito ay naibenta sa halagang 7,000 pesos bawat isa. Kaya ang kabuoang halaga ng napagbentahan sa 4 na baboy ay may halagang 28,000 pesos. Mula sa kabuoang halaga, kailangang ibawas ang puhunan na may halagang 15,000 pesos. Kung kaya ang tubo mula sa pag-aalaga ng 4 na baboy ay 13,000 pesos. Mula sa ipinakitang datos, ang gawaing pag-aalaga ng hayop ay kumita. Masasabing tagumpay ang ginawang pag-aalaga. Basahin ang maikling talata at sagutin ang mga sumusunod na tanong sa ibaba. Ilagay ang iyong sagot sa patlang. Si Mang Kiko ay bumili ng 20 pirasong sisiw na may halagang 250 pesos. Kanya itong inalagaan para maipagbili pagkatapos ng 45 araw.
Gumastos siya ng halagang 1,500 pesos para sa patuka o pagkain at bitamina. Nang sumapit ang 45 araw ng pag-aalaga, kanya itong naipagbili sa halagang 175 pesos bawat isa. Nabili ang kanyang 20 manok sa halagang 3,500 pesos. Magkano ang puhunan ni Mang Kiko para sa 20 manok? 250 pesos. Magkano ang kabuoang gastos ni Mang Kiko sa pag-aalaga ng manok sa loob ng 45 araw? 1,500 pesos. Magkano ang presyong pinagbentahan ni Mang Kiko kada isang manok? 175 pesos. Magkano ang kabuoang halaga ng 20 manok kung ito ay napagbili ni Mang Kiko sa halagang 175 pesos bawat isa? 3,500 pesos. Magkano ang kinita o tubo ni Mang Kiko para sa ginawa niyang pag-aalaga ng manok? 1,750 pesos. Punan ang hinihinging impormasyon mula sa talaan ng pagtutuos. Basahin ng sitwasyon. Si Ginoong Santa Maria ay nag-aalaga ng baboy. Bumili siya ng 10 biik na nagkakahalaga ng 1,000 pesos bawat isa. Kanya itong inalagaan sa loob ng 4 na buwan bago niya na ipagbili. Gumastos siya ng 8,000 pesos para sa pagkain, 1,500 pesos para naman sa mga gamot at bitamina. Gumastos rin siya ng halagang 2,500 pesos para sa tubig at iba pang gastusin. Nagbayad rin siya ng halagang 6,000 pesos para sa bayad sa tagapag-alaga. Narito ang talaan ng gastos. Inaasahang sagot. Ang kabuoang gastos ay 19,000 pesos. Halaga ng pagbili. At sa ikalawang column ay halaga. Kumita ba ang ginawang pag-aalaga ng baboy? Pangatwiranan ang sagot. Ano-ano ang iba't ibang paraan ng pagbebenta ng mga pinaraming hayop? Ang mga paraan ng pagbebenta ng hayop ay tingian, maramihan, online selling at direct selling. Ano ang pagkakaiba ng tingian sa maramihang pagbibili ng mga alagang hayop? Sa tingian, kakaunti lang ang binibili ng mamimili. Sa maramihan naman, marami at pakyawan ang bentahan. Ibigay ang mga dapat na ihanda para sa pagtutuos sa ipinagbiling alagang hayop at mga produkto nito. Dapat ihanda ang talaan ng gastos, presyo ng bawat hayop, resibo, at kabuoang puhunan at kita. Anong mahalagang katangian ang dapat ipamalas sa pagbebenta ng alagang hayop? Bakit? Dapat maging matapat at maayos, makitungo sa mamimili upang magtiwala sila at muling bumili. Kompletuhin ang mga sumusunod. Isulat ang iyong pagninilay sa EPP notebook. Ang aking natutunan ngayon ay patlang. Pagkatapos ng aralin, napagtanto ko na patlang. Bilang mag-aaral, gagamitin ang aking napag-aralan sa pamamagitan ng patlang. Para sa inyong pagsusulit, basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. Ito ay isang paraan ng pagbibigay anunsyo na naglalaman ng iba't ibang impormasyon ukol sa ipagbibiling alagang hayop. Social media, paggawa ng flyer o brochure, pagdadala sa pamilihan, direct selling.
Ang sagot ay B. Paggawa ng flyer o brochure. Paraan ng pagbibenta sa pamamagitan ng pagpo-post sa internet ng mga impormasyon ukol sa alagang hayop na iniaalok sa mga interesadong bumili. Paggamit ng social media, pagdadala sa pamilihan, paggawa ng brochure, paglalako sa kalsada. Ang sagot ay A. Si Mang Pedring ay nais na ipagbili ng lahatan ang mga alagang hayop. Anong paraan ng pagbebenta ang ipinakikita ng sitwasyon? Tingian, maramihan, per piraso, per dosena. Mahusay, ang sagot ay B, maramihan. Ipinagbili ni Mang Serapin ang mga alagang baboy sa halagang 20,000 pesos. Kung ang puhunan niya ay 9,500 pesos, magkano ang kinita ni Mang Serapin? 9,000 pesos, 9,500 pesos, 10,000 pesos, 10,500 pesos. Ang sagot ay D, 10,500 pesos. Nagbabalak kang mag-alaga ng manok na nangingitlog. Kailangan mo ng 1,000 pesos para sa kulungan, 500 pesos para sa hayop na paparamihin, 1,000 pesos para sa patuka, bitamina at gamot. Magkano ang puhunang dapat mong ihanda? A. 2,000 pesos, B. 2,500 pesos, C. 3,000 pesos, D. 3,500 pesos. Ang sagot ay B. 2,500 pesos.